Praise the Lord. Ngayon po ay October 9, 2024. Ayan, biyaya ng Panginoon. Nahihina tayo kanina pero sabi ko, Lord, dadagdagan ko na ng utak ko sa iyo. So, yan po. Sa ngayon po ay tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Father God, thank you so much. It is our joy, my joy, to share your word to our friends, to our viewers. Father God, thank you today and every day. We worship you. We glorify your name. We lifted up everything to you. We honor you, Father God. Thank you so much for this wonderful day that again we can meditate your word. Thank you for the strength that you have given me so that I can share your word, your truth to our friends, to our viewers. Father God, today as we start sharing your word and your truth that will sanctify us, that will clean our hearts, we pray that your Holy Spirit will guide us. Your Holy Spirit will be with us in the sharing of your word. Father God, we know that we are not worthy of everything that you have given us. Every day we commit mistakes. Every day, our mouth, our tongue is full of wickedness, full of hatred, full of anger. Father God, forgive us. We know that we are not worthy of everything, of your blessings, of your grace. Forgive all of us. Father God, today, as we speak, as we share your word, we pray that our viewers, our friends, again will understand your truth, that they will not waste time to accept you as their Lord and Savior, so that they can be your sons and daughters also. They can be your child, so that they can enjoy the favor of having a Father in heaven that will give everything that we could ask for. Thank you so much. We live everything in Jesus' name. Amen. Bati po tayo ng happy birthday. Pag English, kinakabahan ako. Okay po. So, happy birthday to Sister Ann Watcher. Happy birthday to Kenzen si Ika. Happy birthday to Sister Jane Escote, sorry po. Ayan, and happy birthday to Sister Marisa Villanueva sa Avedra. Happy birthday to Brother Ardina Pilan Olimpo, puro kasama sa church. Happy birthday to Sister Clarissa Sibolo. Ayan, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Di pa ako nag-start, bati pa lang, hinahapon na. Ayan po, happy birthday. Pagpalain kayo lagi ng Panginoon, ingatan kayo, ang Diyos ang maglaan ng anumang pangangailangan nyo, at kung ano yung nasa ng puso nyo, nawa ang Diyos po ang magbigay po sa ating lahat. No po, so happy birthday, and yun nga, God bless you, your family po. Ayan. Masama kasi katawan ko kanina, pero sabi ko nga, dadagdagan naman ang utang natin sa Panginoon. Yan po. So, eto, gusto ko mag-invite. I want to invite everyone, my friends, my whoever is watching right now on Home Free Dubai, November 3, 2024, if I'm not mistaken. This will be the last Home Free crusade that will be ano ba to? That will happen. And the year 2024, ayan, I really don't know if there will be Home Free in 2025, and I don't know also it. I told you that we don't know if there is 2025, only God knows. So, we have so many brethren like Brother Bonsi. I just don't know his number, but you can, if you know any port watcher po, this is our chance to accept our Jesus Christ as our Lord and Savior. Do not take chance. Yan po, take this opportunity to hear the Word of God, the Word of salvation, the Word of peace,
the word of happiness, yan po, na idadali sa atin ng that will deliver to us by our beloved Apostle Jonathan Periol. So, yan po. I'm sure so many port watchers right now in Dubai who are sharing or distributing their tracts, their invitation. So, do not fail to not to go po sa ano na yan, kasi last na yan ng home free po yan, so hindi natin alam mangyayari bukas. And yun nga, 'di ba, ang Panginoon, sabi ko lagi sumasagot. Although hindi ko naman po talaga inaantay yung sugot, pero ang Diyos syempre, yun po, biyaya ng Panginoon nga, na alam niya kasi lahat, 'di ba? So meron akong 'di ba, meron akong na-share na parang nag-trigger sa akin na tingnan yung profile ng tao na yun na nag-share din po ng Word of God. And kanina, yan, sabi ko nga, almost 200,000 ang kanyang subscriber po, at hindi ko na sasabihin kung ako'y nainggit or what, Diyos na po nakakaalam na po. Yan. So, kanina, yun nga, parang inano na naman ako ng Panginoon, at kanina po, nakita ko kung saan siyang kabilang na pit. Yan po. At wala tayong sasabihin, basta ang ano lang natin na nawa ang mga tao po ay makarinig ng katotohanan, makakita ng katotohanan, dahil ang gusto ng Diyos, kahit yung, 'di ba, kahit yung mga nagsi-share ng tawag dito ng hindi sure or 'di ba mali, ay gusto natin po ay talagang katotohanan. Yan, purihin po ang Panginoon. So, yung prayers natin, 'di ba? At ato, sorry lang po, nag-unfriend ako na namatay ko ng kakilala. Yan. So, in-unfriend ko na sila since, syempre patay na sila di ba po? So, hindi ko na yun na, unfriend na po since wala na naman sila. Yan. Purin po, Panginoon. And ngayon po, sorry again yun po. At ang title po ng ating dahil hinahapo po ako, saan mabilis lang to. What is hell and heaven look like? Ano bang itsura ng hell at saka ng heaven? Ng impyerno at ng langit na po. Revelation 21:8, NIV, New International Version. But the cowardly and the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Para kasi nilanggam yung aking telepono. So, sa Tagalog po, Payag 21:8 ang salita ng Diyos. Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay tao, mga mapakaiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa ng nagniningas sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Yan po. So, hell muna ko po ngayon So, saglit lang to, din ako magtagal at hinapo tayo. Yan ang sabi ko nga. Kaya yung iba, takot mag-share ng Word of God or yung nga po, ng katotohanan. Dahil, hindi naman takot, o parang nagdadalawang isip. Yan. That's why some people, they are scared or afraid to share the Word of God, the truth. Some of them, I'm not telling all of them. So, because, yun nga di ba? Because Satan is there every now and then, and he wants to kill those people who are sharing the Word of God, because you are going to take those people to heaven. So, mawawala na nga siya, diba? He will lose people to be with him in the lake of fire. Yan, kaya yung iba, that's why some people, they are afraid to share the Word of God. At, yung nga po, sa sarili ko lang talaga, na parang yung hiningal ka na dati lumalakas na ako, pero dahil sa gawa ni Satanas, kasi hindi sila si Satanas,
'Diba? Na hindi nila alam na ginagamit sila ni Satanas. Yan po. Pero dahil nga biyaya ng Panginoon, by the grace of God, we want to share the truth. We want people to receive salvation. That's why even your life is in danger, even your life is at stake, you have to cover or you have to, you will not be afraid in sharing the gospel po. Yan, di ba? Kasi souls are at stake. Ayan. So, in Matthew 10:28 NIV, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. So, wag daw matakot, 'di ba? Kung ano yung pumapatay, ano ba 'to? Wag kang matakot sa pumapatay ng katawan, but hindi na mapapatay ng kaluluwa. Ano po? So, hindi na natin tagalugin yan. Psalms 9:17 NIV. The wicked go down to the realm of the dead. All the nations that forget God. So, lahat ng mga bansa. Diba? Kasi always we are talking about individual and nations. That's why if you have noticed that some countries, so many typhoon, earthquake are coming their way because of the wickedness. Yan po, na ako. Parang na lang last breath. Hallelujah, in Jesus' name. In 2 Thessalonians 1:9 NIV. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Diba? Everlasting destruction. Walang katampusang pagkasira. Diba? Pagkawasak. Okay? And shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Matthew 13:50 NIV. And throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Mateo 13:50, ang salita ng Diyos. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at mangangalit ang kanilang ngipin. In Mark 9:48 NIV. Where the worms that eat them do not die, and the fire is not quenched. Sa Marcos 9:48 po ang salita ng Diyos. Ang mga uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Yan ang impyerno. So those are the verses for the hell. 'Di ba? Yan nga eh. Asa na ba diyan? Hindi rin namamatay na apoy at saka may mga uod pa. Yan po, kaya nga sabi ko, panoorin niyo na lang po yung video na shinare ko. Ano po? So halos maano na natin, or yung kay Lucas, mayaman, si Lazaro at ang mayaman, those are the what you call this, that verses characterize the hell. Okay po. The hell and the heaven, because there are verses in Luke 16, if I'm not mistaken, Lazarus and the rich man, that characterizing the heaven and the hell. Na po. So, eto ay langit. Yan po. Hinahapaw ako, kaya pasensya na. Hindi tayo tatanda ng demonyo hanggang pero kaya gusto natin talaga matuloy na yung demonyo talaga, syempre, di ba? So, Revelation 21:10-14. And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal.
It had a great high wall with 12 gates, and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Sa Tagalog po, Pahayag 21:10-14, ang dating Biblia ko ito kinuha, at dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong jaspe, na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta, na may gaya ng salamin, na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta, na may 12 pituan, at sa mga pituan ay 12 anghel, at may mga pangalang nakasulat sa mga iyon, na siyang 12 angka ng mga anak ng Israel. Sa silanganan ay may 3 pintuan, at sa hilagaan ay hilagaan ay may 3 pintuan, at sa timugan ay may 3 pintuan, at sa kalunuran ay pinagsasaligan, at sa mga ito ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At ito po, Revelation 21:18-23, the wall was made of jasper, and the city was pure gold, as clear as glass. The wall of the city was built on foundation stones inlaid with 12 precious stones. The first was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, the fifth onyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th hyacinth, the 12th amethyst. The 12 gates were made of pearls, each gate from a single pearl, and the main street was pure gold, as clear as glass. I saw no temple in the city, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple, and the city has no need of sun or moon, for the glory of God illuminates the city, and the Lamb is its light. Hindi ko pala nakuha yung Tagalog. Sorry po. Ayan. So, kala ko nagwawapas, pasensya na po. Huwag kayong magalit sa akin. Ayan. Gusto ko rin may Tagalog kasi, syempre, hindi ko rin po masyado maintindihan yung iba. Kaya, gusto ko may Tagalog talaga. Ayan. So, those are the verses in which characterize the hell and the heaven po. Yan. The last we mentioned is the heaven. So, these are the ones prepared by God for the people. For the people, by the grace of God, who will be in the eternal heaven, eternal life. And in hell, those are the verses for the people who for the people, that is being prepared, that will be in eternal punishment. Di ba nakakatakot? May hindi na mamatay na uod. Yan, di ba yung maliliit pangalan na bulate, natatakot na tayo? Po kaya mo uod na hindi na mamatay. Di ba po? At may apoy na hindi na mamatay. Yan, so, nakakatakot. Kaya, di mali na may hirap, it's better that we sacrifice, at least we will go to eternal life, eternal heaven, than to eternal punishment. Diba? That's why, in my case, it's very, very hard. I told you that, ayan, a while ago, I cannot get up. Talagang, my head is really paining. Ayan, I have plans this month or next month for my health po. Ayan, for my health, and by God's grace, if God will, if His will, that I will do that plan for my health po, for the check-up and everything. So
Praise be to God. Dahil kailangan ko talaga yun. Yan. Ay, kasi medyo yung sakit ng ng pain, sobra. Yan po. At talaga minsan, parang, na talaga, ang hirap. Yan, pero, hindi po tayo, I'm not, surrendering. Surrendering in sharing the word of God. Because also, I told you that I'm doing this so that for me to, to request to God, for my brother, for my fathers, yan po, for my brothers, yan. So that they can be in the rapture also together with my mom. Yan, di ba? Sabi ng Panginoon, by the grace of God, and also my whole family. Yan, kaya I'm not surrendering. I don't mind the sacrifice because this is, di ba? Sino ang gustong maglingkod sa akin, pasanin ng krus. So, yung krus na yun ay paglilingkod. Hindi po yung krus ng sa bahay mo, sa asawa mo, or sa pamilya mo, or sa school. Ito po ay krus ng paglilingkod. Yan. So, we have to sacrifice to serve the Lord. And, sabi mo, ano ba yung krus? Na, what are those cross? Diba? Take up your cross and follow me. What are those cross? Cross in, sharing the word of God. Cross in inviting people to the church. Although they are not, parang they ignore you. And, cross in, I can say, pero hindi po talaga to cross. Yan. Pero sabihin ko na lang, diba? Yung, for some na, pero siguro it will be sacrifice. Sacrifice, for example, in giving your thanksgiving, because sometimes you will prioritize what is for the Lord, and what is for your family, na sometimes you have to cut down from some expenses so that you can give, diba, better thanksgiving, better offering to the Lord. Ayan, or you will cut out some expenses. Like, for example, you always go to the restaurant for, di ba, for eating special food or expensive food. Yan. So, but because you love God, you want to give Him the best offering, thanksgiving, so you will sacrifice yourself. Or, for example, in fasting. Di ba? Because you're doing the fasting so that your whole family, they will, by the grace of God, they will accept Jesus Christ. So, magpa-fasting ka, mag-ayuno ka. Yan. Ako nga, nagawa ko mag-ayuno sa ibang tao. Yan. Pero at that time, I do the fasting when I am not like this. Yan. 3 days, I fasted for my friends. Yeah, both of them. But unfortunately, nothing happened. And, that time, I was not on stroke pa po. Hindi pa ako stroke, malakas pa ako. Pero sa ngayon, ang magagawang fasting, hindi yung yung absolute fasting na walang tubig, walang pagkain. Siguro mga meal, na mag-skip ka ng meal, yan. Kasi yung buwan, dahil yung brain ko kasi, delikado po na, yung sasakit kasi, yun ang inaano ko na, baka nagbabalak na naman, yan. So, hindi ko na kaya mag-fasting kagaya ng dati. Yung sabi ko nga, 9 days, I was able to fast for that one for my problems. Yan po. So, I did. And that was the time that it's not very hot. No hot weather. Not too much hot in UAE. So, still, maganda pa yung panahon po. So, but nowadays, I cannot do that anymore. Yan. So, purin po ang Panginoon, glory to God. Ayan, and again, before I end this one, before we do the praying, I want to say again and again po, na sorry. Yeah, sorry for telling the truth, but the truth shall set us free. Yan, masakit po talaga yung katotohanan. Pero yun po yung magpapalay sa atin. Yan, na kahit yung iba parang ayaw nang alamin yung katotohanan, di ba? Pero doon tayo lalaya po. Yan.
'di ba? Tsaka yung I am just obeying God. Yan po. So, I do not want to hurt people, but the truth really hurts. Ayan. So, I hope that we can give our obedience to God. We can submit ourselves to God so that we will not go to the lake of fire. Ayan po. At nakakatakot, di ba? Lalo pa natin dapat pasalamatan ng Panginoon kasi may nangangaral. Paano kung wala nangaral? Di natin nalaman ng katotohanan. Mananatili na yung bulag. Although, God already knows. Diba? He knew already that the people, if no one will preach the gospel, the truth, the people will remain blind. That's why there are people who are called by God to preach the gospel, to share the truth, although the truth will hurt us. But at least, God loves us so much. Diba? That He wants everybody to know the truth, to receive salvation po. Yan. So, ano ba yung diba mas maganda na masaktan ka kaysa mapunta ka sa dagat-dagatang apoy? Diba? So, yun po yung yun ang totoo eh. So, huwag kayo magalit sa akin na po. Yan, tayo po sumusunod sa Panginoon kasi nga ay mas, alam mo, iniisip ko lang. Nung time na sinabi sa akin ng Panginoon yung sa Catholic, para bang naisip ko lang ba na, parang ng Panginoon na, kaya mo ba sabihin to o hindi? Ayan. So, ako naman kasi, gusto ko lang sumunod. Ayan po. So, tsaka kasi nga, 'di ba? Tinawag tayo ng Panginoon. At pag ako'y kagaya ng iba, 'di ba? Mangangaral ka kung ano yung gusto ng tao para hindi magalit sa para matuwa sa mas doble po ay parusa. Yan. Kaya maganda na masaktan ka, pero at least putak sa langit. Kasi naman ayaw mo masaktan, pero sa dagat-dagat ng apoy, di ba po? Ano ba mas maganda? Yan, di ba? So, huwag kayo magalit sa akin, no po? Okay, so, purihin po ang Panginoon. Yan, ganyan na lang po, natin, nakadakdak na naman tayo, kahit masama katawan natin, di ba? Purihin po, Panginoon, tayo manalangin. Praise the Lord. Panginoon, salamat po. Salamat na muli na kapagdala kami na yung katotohanan na yung mga salita. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, Panginoon, na binigay mo muli sa iyong abang lingkod. Tunay na hindi madali ang pangangaral na yung mga salita. Marami kang marami kang mararanasang mahirap, kalungkutan, kahabagan, Panginoon, sa pangangaral na yung mga salita. Ngunit salamat sapagkat ang yung mga salita, O Diyos, ay kaaliwan, Panginoon, ng bawat naglilingkod sa iyo ng tapat. Sa mga tao, O Diyos, na tunay na nagmamahal sa iyo, nakakakilala sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong mga kapahayagan, Panginoon, sa iyong abang lingkod. Tunay na, sabi ko nga, O Diyos, ako'y hindi karapat-dapat, Panginoon, ngunit salamat sa iyong pagtawag. Salamat sa malaking pagkakatiwalang binigay mo, O Diyos, sa iyong abang lingkod, Panginoon. Patuloy kong dalangin ng kalakasan upang, O Diyos, maihayag pa ay iyong katotohanan, ay iyong mga salita, amang Diyos. Salamat po sa mga may sakit, O Diyos, patuloy naming dalangin, Panginoon, kagalingan sa bawat isa sa kanila, maging, O Diyos, ang iyong abang lingkod. Ikaw ang maglaan, O Diyos, ng mga pangangailangan sa spiritual. O Diyos, na dagdagan mo ang pananampalataya ng bawat isa sa mga pinansyal, pambili ng gamot, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng mga kakailanganin, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang inaasahan namin. Ama, sa mga walang trabaho, O Diyos, ikaw po ang maglalaan sa kanila ng mga trabaho, magbibigay ng karunungan, kung paano, O Diyos, ang mga talentong binigay mo sa bawat isa sa amin, ay magamit namin ng tama, ng matuwid, O Diyos, ng kaayay sa iyong harapan. Hindi namin gagamitin ang mga talentong ito sa
panloloko ng ibang tao, dakilang Diyos, sa mga maling gawa, Panginoon. Hallelujah. Ama, sa mga kaibigan namin na hindi pa tumatanggap ng kaligtasan, patuloy namin dalangin, O Diyos, O Diyos, na makita nila ang iyong mukha. Panginoon, na dapat na nilang tanggapin ang kaligtasan sapagkat walang may hawak ng bukas, O Diyos. Bigyan mo sila ng pusong nagmamadali, bigyan mo sila ng pusong natatakot sa iyo. Bigyan mo sila, O Diyos, ng Panginoon, ng pagsunod, na maisubmit nila, Panginoon, ang kanilang mga sarili sa iyong kautusan, sa iyong kalooban. Salamat po muli. Adalin mo kami sa araw ng bukas upang makapagbahagi, O Diyos, ng iyong mga salita ng katotohanan, salita ng kaligtasan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. I again see you all tomorrow, and purihin po ang Panginoon. God bless us all. Ayun po. Saglit lang po. Ayan.